Super good news mga kabayan, China nagulat dahil inunahan sila ng Pilipinas na magsumiti ng mga dokumento sa United Nations na ang Baho de Masinloc ay sa Pilipinas, ito ay sa mga Pilipino. Isinumiti ng Pilipinas sa United Nations ang nautical chart ng Baho de Masinloc at mga nakapaligid nitong maritime zone. Nanawagan ang China sa 21 miyembro ng United Nations na ibasura ang mga nasabing dokumento. Malaysia, sinabing hindi tama ang ginawa ng Pilipinas. Patunay na sila ay tuta din ng China. Philippine Coast Guard bumili ng 7 remote-controlled weapon system upang armasan ang mga barko nito. Department of National Defense Secretary Gibo pinalagan ang ginagawang pag-lecture at pagbanta ng mayabang na Chinese ambassador sa Pilipinas. Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. Ginawanan din ng kalihim ng depensa ang sinabi ng China na Pilipinas daw ang nanggugulo sa West Philippine Sea. Mga mangingisdang Pilipino sa Zambales tuwang-tuwa. China, iyak na naman dahil kung puwersa ang kanilang ginagamit upang sakupin ang buong South China Sea at maging ang West Philippine Sea. Pilipinas, idinaan sa matahimik, formal at legal na paraan ang laban upang igiit ang ating karapatan sa ating mga karagatan. Formal nang isinumiti ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na nautical chart ng Baho de Masinloc at mga nakapaligid nitong maritime zone bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay sa mga karapatang pandagat ng bansa sa ilalim ng international law. Pinangunahan ni Philippine Permanent Representative sa United Nations, Enrique A. Manalo, ang paghain ng NAMRIA Chart number 1567 sa United Nations noong ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ipinapakita sa naturang chart ang normal na baseline ng Baho de Masinloc, kabilang na ang 12 nautical mile territorial sea at 24 na nautical mile contiguous zone alinsunod sa UNCLOS, Philippine Maritime Zone Act at 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahalagang hakbang ito upang mas mapatatag ang legal na katiyakan, transparency at paninindigan ng Pilipinas sa mapayapang paglutas ng mga usapin sa karagatan. Batay sa pandaigdigang batas, ito ay patunay na Pilipinas ang unang naghain nito sa United Nations, hindi ang China. Isang simbolo na ang Baho de Masinloc ay sa Pilipinas. Ito ay sa mga Pilipino. Malaking sampal ito sa China mga kabayan at sa mga taga-suporta nila. Ngayon nagprotesta ang China sa hakbang na ito ng Pilipinas. Inakusahan ng China ang Pilipinas ng paglabag daw sa kanilang teritoryo. Nakikiusap ang China sa United Nations na huwag isaalang-alang ang paghain ng Pilipinas ng extended continental shelf sa South China Sea. Dagdag pa ng China sa 21 miyembro ng komisyon, huwag tanggapin ang inihain ng Pilipinas dahil ito daw ay illegal. Sinigundahan naman ito ng Malaysia. Ayon sa Malaysia, tinututulan nito ang mga pag-aangkin ng Pilipinas. Waipek ito mga kabayan dahil ang mga naturang dokumento ay tinanggap pa rin ng United Nations. Hindi lakas ang totoong labanan dito, kundi talino at tunay na mga ebidensya na ang West Philippine Sea, pati na ang Sabah ay sa Pilipinas. Philippine Coast Guard isinusulong na ang pag-armas sa kanilang mga barko dahil bumili ito ng 7 12.7mm remote control weapon station sa kumpanyang Escribano Mechanical Engineering sa bansang Spain. Ang mga bagong sandatang ito ay bahagi ng pagsusulong ng Philippine Coast Guard Modernization Program. Unang bumili ang Philippine Coast Guard ng 12.7mm remote control weapon station sa bansang Spain noong Pebrero ng taong ito at ang karagdagang 6 pa na 12.7mm remote control weapon station na nagkakahalaga ng 286.5 million peso ay nito ikawalo ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Patunay lamang na tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng Pilipinas upang labanan ang mga banta sa ating karagatang nasasakupan. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. muling binanatan ang mayabang na Chinese ambassador sa Pilipinas. Pumunta tayo sa steering trouble. Ituro ko na lang. Noong 1995, sinabi nila ang mga structures doon sa Mischief Reef ay for refuge ng kanilang mga ngisda. Ano na ngayon yan? Military island. Pangalawa, etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. At saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin ito mga ginagawa nila? Wala. No? Kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh.
Sino ba nanggugulo dito? Siya ba o tayo? Hinuwanan naman ng kalihim ng depensa ng bansa ang ginagawang pamimintang ng China na Pilipinas ang siyang nanggugulo sa West Philippine Sea. No? Hindi kami naglilituan. Kung nalilito yung China, mabuti yun sa kanila. Opo, kasi ang sabi ng China palagi, ang bukang bibig ng China, Pilipinas ang nagsisimula nangunguna, oo. ng gulo. Yun ang kanilang narrative. Pustahan tayo. Magpadala tayo ng barko doon, magpalipad na saranggola yung mga sundalo doon, sasabihin nila, nanggugulo tayo. Di ba? Kung meron bang consistent sa kanila Sila yung nag-water narrative, cannon nga, hindi ba panggugulo yun? Oh, tama nga po, ano. So hindi Saranggola lang. tama. So hindi lang siya physical battle, kung hindi actually battle din siya ng naratibo. And it Oo. extends to cyberspace. Ano po, Secretary? Paya, kasama na yun doon. Pero ano ang root nito? Kailangan lahat ng gawin nila may kredibilidad na tatanggapin ng buong mundo at tatanggapin ng Pilipino. No? Tapos, saan na nila i-disseminate yan. Pero kung magmula doon sa ginagawa mo at doon sa sinasabi mo, ang laki ng puwang, kahit na anong cyberspace mo dyan, walang mangyayari dyan, wala pa rin maniniwala sa'yo kung hindi ang mga mamamayan mo na walang choice. Dahil ikukulong mo eh. Ititiyanan mo sila pagka hindi naniwala eh. Opo. Ang tindi ng batas nila dyan. Kaya nga tayo nag-iingat dahil meron silang national security law na nagmamandato lahat ng kanilang mamamayan, organisasyon, eskwelahan, korporasyon sa China o sa ibayong dagat, mandatory ang cooperation sa kanilang intelligence authorities. Opo. Pangalawa, Sige po. ito pa, recently, meron silang law on ethnicity and racial unity. Kung saan sinasabi doon ang Uyghur at Tibetan ay Chinese daw. No? Ito ay hindi lang nagpaparusa sa mga sumasalungat doon sa China mismo, pero epektibo ito sa mga dayuhan kahit na nasa labas ng China. Ah, ganun? Oo. Tapos, lalabas ng study itong Jinan University na magsasabi ang Batanes ay parte ng China. Okay? Ngayon, dito sa backdrop ng mga batas na to, may tunay na kalayaan ba maghayag ng katotohanan yung university na yan? At ang mga university sa China ay state-owned and state-operated. Pangalawa, may batas pa. No? Tapos dito nang gagaling sa Jinan University mismo ang malaki na mga guro na pinapadala nila dito. So dahil lamang sa dalawang batas na yon, yung 2017 National Security Law at yung Law on Racial Ethnicity na may tinatawag na extraterritorial application, yun ang masusi natin pinag-aaralan. Kung wala yung mga batas na yon, bakit pa natin pag-aaralan? Laban Pinas.